Papakinggan, bago na tayo magkomento, papakinggan muna natin yung kanyang sinabi bago natin i-scrutinize. Sapagkat ay, Boss Kopal ha, notice from Davao City si Boss Kopal. Ha? Sapagkat napakahalaga na mapakinggan nating mabuti ang statement na ito ni Bato. Ang statement na ito ni Sprikitik, ito ay bago mangyari yung shootout nung gabi. Ito ay hapon yata kinunan, ano? So ito ay bago mangyari. So pakinggan nating mabuti at bago natin babalikan. Di ba? Sige, let's go. Kay Pangulong Duterte, ako pinanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako pinakikiusap sa inyo, kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa, sana pumunta kayo dito. Ako pinanawagan sa inyo. O yun, ulitin natin guys ha. May napansin ba kayo? May napansin ba kayo sa kanyang sinabi? Sige nga, sa mga magaling nga dyan, anong napansin nyo? Comment kung anong napansin nyo. Diba? Ha? Okay, ito ha, ating scrutinize kung ano ang kanyang, sabi, boss, baka need mo editor, apply ako. O ha, sige, pakinggan uli natin kung ano ang mangyari. Kung may puso daw tayo, Pangulong Duterte daw, sabi ni Elsen, Pangulong Duterte daw, sabi niya, kung may puso daw tayo, idol, visit ka dito sa Rhode Island. Sige, pwede. Tingnan natin, idol. So, gusto niya magkagulo at suportahan siya. Okay? Yun ang mga sabi ng ating mga comment. May puso ba kayo, boss idol? Yun ang napansin niya. Ito, sabi, Pangulong Duterte raw ang napansin, ha? Boss. Oy, morning, sir. Nakahabol din sa live. Ay, thank you, Rose Torres. Shoutout sa iyo. Ano na lang, anong tawag ito? Team replay yung iba. Okay, let's go. Ito ha, pakinggan natin ha, isa-isayin natin. Kay Pangulong Duterte. Okay. Ang salitang ito ay ina-address niya kay Pangulong Duterte. O maliwanag yan ha. Ulitin na ha. Kay Pangulong Duterte, sabi niya. Kay Pangulong Duterte. Ako pinanawagan sa inyo na sana. Oh, siya'y nananawagan. Kanino siya nananawagan? Kay Pangulong Duterte. Makinig kayo ha, kanino siya nananawagan? Kay Pangulong Duterte. Ano ang kanyang panawagan? Pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa... O yan, pinapapunta niya si Pangulong Duterte para mag-vigil daw sila. Guys, maliwanag! Ano sabi? Ulitin natin simula. Pakinggan nyo ha. Kay Pangulong Duterte, ako pinanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. O yun! Guys, baliw na si Bato! Nung hapon na yon, nasisira na ang ulo. Isipin mo, nananawagan siya kay Fentaboy. At hindi basta pananawagan ha, pinapauwi niya. Ang sabi niya, sana pupuntahan nyo kami. At ano ang gagawin? Magbibigil daw sila. Saan magbibigil? Sa harap ng Senado. Sira ulo na si Bato. Haba kasi, napansin ko ito. Diba? Hindi ko ito gawa-gawa kahit ulit-ulitin nyo yung video, kahit panoorin nyo ng buo yung video. Ay, yung kanyang statement na ito, maliwanag. Nasisira ang ulo. Isipin mo, ang panawagan niyang ito ay kay Fentaboy. Pinapauwi niya. Pinapauwi niya yung nakakulong na karton. Alam naman niyang preso, alam naman niyang karton pa uuwiin. Di ba sira ulo ka na talaga? Tapos ang request mo ba umuwi, tapos sasamahan kayo sa pagbibigil dyan sa harap ng Senado. Nagbibigil ba si Fentaboy? Wala nga Diyos yun. Minumura nga ng Diyos. Tapos sasabihin mo magbibigil pa. Ang tanga. Diba? Hindi ko ito gawa-gawa. Maliwanag ang sinabi ni Bato. No? Sabi niya, kay Pangulong Duterte. Umuwi ka. Ulitin nga natin. Umuwi ka po rito. O yan ha, ulitin natin. O ito. Kay Pangulong Duterte, ako pinanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. O yun o, maliwanag. Sabi ni Nancy, wala na sa tamang pag-iisip sa sobrang takot. Tama! Sa sobrang takot na wala na sa pag-iisip, nanawagan siya kay Fentaboy, pinapauwi niya dyan, pinapapunta, at para samahan daw sila para mag-vigil sa harap ng Senado.
Oh, mga didilis, palagay nyo, nasa normal na pag-iisip pa si Bato. Ay, shoutout yan, Nor, Kapuyo Yoshimi, Jessica Sanchez, Ramon Valerde, Marvic Belen, Vindicated 2251, di ba? O sige, tuloy natin ha, maliwanag ha, maliwanag ha. O, ulitin ko ha. Kay Pangulong Duterte, ang kanyang panawagan. Ano ang kanyang panawagan? Umuwi ka sa Pilipinas at samahan mo sila na mag-vigil sa harap ng Senado. Ayan ha, maliwanag ha. Nanggaling yan ay kay Isprikitik. Hindi yan sa akin nanggaling. Hi Jen, shoutout sa'yo. Ang bubo po. O sige, sige. Pagpatuloy natin ha. Pagpatuloy natin. Ako pinakikiusap sa inyo. Kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Binabaoy si Pentaboy, guys. Ang sabi niya kay Duterte, ang sabi niya kay Pentaboy, ako'y nakikiusap sa'yo. Ako'y nakikiusap sa inyo. Kung ikaw ay may puso pa para sa ating bansa. Tanginan to si Penta, si Sperkitek. Ano kaya ang gusto niyang papuntahin? Multo? Mukha pinapapunta niya. Ano yung multo? Sira ulo na si Bato. Nasisira na ang utak sa sobrang depression ano. Syempre, ikaw nga naman hindi mo maintindihan pag nahuli ka, shoot ka na talaga. Nag-hallucinate ang putik. Sabihan ba naman si Pentaboy na yung una pinapapunta, magbibigil sila. Ngayon, binabaoy na sinasabihan, kung talagang ikaw ay may puso pa para sa Pilipino, ibig niyan sabihin, pag ikaw, Pentaboy, hindi ka umuwi at pumunta rito, wala ka talaga. Wala ka sa hulog, wala kang puso. Parang ganun ang gusto niyang sabihin, di ba? Maliwanag yun. Sa kanyang sinasabing ito, kung ikaw ay may puso pa, kung ibig siya sabihin, kung hindi ka pupunta, wala ka talaga, Pentaboy. Wala ka ng puso. Di ba gago lang si Raulo? Sige, tuloy natin. Sana pumunta kayo dito. Ako nananawagan sa inyo. Ayun na, maliwanag. Sana pumunta ka dito. So, bago natin komenta ng buo, pakinggan pa uli natin ng isang diretso. Sige. Para ma-enjoy yung mabuti. Kay Pangulong Duterte, ako pinanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako pinakikiusap sa inyo. Kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa, sana pumunta kayo dito. Ako nananawagan sa inyo. Diba? Yun bombo si Raulo na talaga. Isipin mo binabawi pa niya si Pentaboy, sinasabi kung may puso ka pa talaga, talaga pupunta ka rito. Iniisip ko talaga, paano kaya pupunta si Pentaboy? Ano bang gagawin? Baka naman may portal sa loob ng kulungan ng ICC. Boss Alfred, may umiiyak na dito. Di ba? Natatawa talaga ako, guys. Baka naman di natin alam, may portal pala sa loob ng may portal pala sa loob ng ng kulungan ni Pentaboy. Isipin mo, pinapapunta ni Pentaboy, binabaoy pa, sabi kung talagang may puso ka pa. Kung talagang may puso ka pa para sa mga Pilipino, punta ka rito. Guys, hanapin nyo sa YouTube to. Baka sabihin nyo, edited to. Hindi ito edited. Panoorin nyo ulit sa mga nag-content dito. Sa news, sa lahat. Sa news ko lang ito kinuha Kaya tawa-tawa ako. Anong klase taktika yan, Sprigitek? Taktika lang si Raulo at saka palong-palo Taktika lang nag-hallucinate yan. Isipin mo, papuntahin mo dyan si Bato. Kung di ka pala naman si Raulo, si Bato tuloy si Pentaboy. Kung di ka pala naman si Raulo, baliw. Di ba, alam mo namang nakakulong. Ano yun, itatransport niya yung sarili niya? Ano guys, tawag doon sa ano? Ano tawag doon? Yung spirit, nagtatransport? Anong tawag sa ganon? Nagte-teleport? Ang gusto pala nito, magte-teleport. Ay teka, baka naman nagte-teleport talaga si Pentaboy, di natin alam. Kailangan malalaman natin yan kay Manang Aimee, kay Manang Mangga. Baka naman nagte-teleport si Pentaboy sa kanya at sila ay patuloy pang nagsasama. Hindi natin alam, di ba?
Oo nga, no, baka naman baka naman nagte-teleport ka. O yun, sumasanib pa. Mga kailangan to mga ito ng medium, what the heck? O, di ba? Sobrang bobo ni Bato. Palong-palo sa sobrang takot kung ano-ano na sinasabi. sa sobrang takot ni Sprigitrick kung ano-ano na sinasabi. Isipin mo, pinapakiusapan niya papuntahin si Fentaboy dun sa harap ng Senado, magbibigil pa. Ininsulto pa si Fentaboy. Bakit marunong pa magbigil yun? Pag bibigilin mo pa, sinisigawan nga, minumura nga ang Diyos. Ang tanga ni Bato. Sabi ni Ma'am Eva, ay Ma'am Eva, shoutout sa'yo ha. Ano sabi ni Ma'am Eva Hernandez rito? Baka tactics lang, nagbabaliw-baliw. Ano yan, si Miao? Ay, si Miao, hindi nagbabaliw-baliw. Baliw talaga yun. Julie P. Macau, tawa ng yaw ang abno. Piko na naman yung didili sa atin dito ha. At dito si Julie P. Macau na buraot. Grabe naman ito si Sprigitrick, what the heck? No? Eka nga, may titignan lang. Ibang klase. Isipin mo na anong tawag dito? Eka lang ah. Dito si Junie Macau. Di ba? Dito pa ba si Junie Macau? Kasi ito nakita ko, putang ito, Junie to, wanted pala tong hinayupak na to, ayan mukha ko. Segue muna tayo kay Junie Macau. Junie Macau! Tingnan mo itsura mo, what the heck, paayos ka ng ngipin, tanga! Tingnan mo, balo, dugyot na dugyot. Shout out Junie Macau ha. Tingnan mo guys, tsura ng Junie Macau. What the heck? Ang pangit ang putik na yan. Basta didili siya eh. Napasagwait pa tuloy ako dito kay Julie Macau na ito. Nakita ko eh. Wala sa alay. Julie Macau, tiyo mo ang ngipin mo. Wala sa alay. Wala sa alay yung ngipin ng puti. Wala sa alay ng ngipin. May kulugo sa mata. Naihiyan ito ng palaka, guys. Tingnan niyo yung kulugo sa mata, oh. What the heck? So yun. What the heck? Nagkatawa-tawa ko. Anyway, ito ha. Sa mga gustong panoorin pa yung video ni Sprigitrick, hanapin ninyo. At baka sabihin nyo, edited eh. Hindi edited yung pinakita ko sa inyo. Kinat ko lang, in-splice ko. Doon lang sa part na nung kinakausap na niya ay si Fentaboy. So, ibig sabihin, nananawagan siya na si Fentaboy ay mag-teleport. Parang tanga si Bato, parang nananawagan sa kaluluwa. Hindi kaya tinuturing nitong patay na si Fentaboy at ang dating ay parang nananalangin? Kasi parang di ba parang ang dating ay yung nananalangin ka ba doon sa mga patay? Di ba na sinasabihan mo na samahan sana? Sira ulo si Bato. Parang nananalangin sa patay. Di ba? Parang nananalangin sa patay. Para magsabi niya, total, samahan sana tayo ng kaluluwa ni Tatay Pangulong Duterte. Napakasira ulo, puti.